Ito po yung mga na-harvest ko last 3 days yata, 2 or 3 days. 'Di ba 5 days po silang nag-umpisa na mangitlog ngayon. Yung iba po nasa tummy ko na. Nasa tummy ko na yung iba, nakain ko na. Ayan, so ito po yung mga na-harvest natin ng ano una, and then ito po yung mga for today. Yan, for today. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan, so as of 6th day, pang-anim na araw po ngayon, nung nagsimula sila mangitlog, ay nakaka 14 eggs na po tayo. Hello mga kabokals, andito tayo sa lote ni Ate Ninfa. At yan, mag-harvest tayo ng Madre de Agua. Isang maulan na araw ng Biyernes mga kabokals. Maganda na yung tubo ng ating mga Madre de Agua ito sa lote ni Ate Ninfa. Yung mga naputol ko ay umuusbong na uli. Ayan, nagsisipag-usbungan na uli yung aking mga naputol dati nung nag-grass cutter tayo. Ayan, mga naputol ko yan. Ito, ayan. Maganda na, umpisa na yan. Sumisipa na ay ng mga bagong subong na ng dahon mga kabokals. Ito, may mga dilo pa rin tayo, pero ayan, mapansin nyo pangit ang dahon niya rito, pero ayan, may mga panibagong tubo. Ayan, isa na yan. Ito mga naputol ko yan, pero ito mga bago, kaya kailangan kong ano yan eh. Ayan, dami, kailangan kong tignan yan, tsaka ano, nalagyan ko ng markings yung mga naputol ko na yan na nagsipagtubo ulit, para hindi na madali. Kapasadahan ko ulit ng grass cutter, pero ang gagamitin natin yung nylon na pasada, isang ano, yan, yung may mga damo-damo na naman eh. Ina-nylon na natin yan, nylon na lang. Ito, tamo, hindi ko nakita, buti hindi naputol, nadali ko ng bota. Dami, dami rin naka survive do sa mga naputol natin. Yan, maganda tong panahon na to, ganyan, dilig lang talaga, ganyan lang, ulan, ano lang, permis na mahinang ulan lang. Medyo masama ang boses natin mga kabokal, and I'm not feeling well. Ayan, pero yan, kailangan natin magpatuloy, kailangan natin yung Madre de Agua pagkain ng ating mga manok. Si Milky, Milky, ay, anong gawa man dyan, Milky? Si Milky mga kabokal, so yun yung nanay niya. Milky, di pa kita malapitan. Yan, sasanayin natin sa ano yan, himas, asin. Maglagay daw ng asin sa palad para lumapit siya. Hayaan muna natin siya dyan. Yan, so ako mag-harvest na muna. Ito ang isang problema sa ano mga kabokals, wala kang tauhan kahit masama ang pakiramdam mo, ratsyada pa rin. Birada pa rin mga kabokals, wala tayong ibang maasahan. Ay, ganda. Yan, ito kailangan kong tirahin ng ano, grass cutter na uli. Ayun mga kalamansi, update ko nga si Ate Ninfa. At update tayo sa mga kalamansi na tinanim natin. Ito, bilis lang, lugo na naman. Ito,
Ayan o. Bumibirada na mga kabokals o. Atinin pa. Bumibirada na yung kalamansi. Sa apat yan eh. Saan ko ba pinaglalagay? Nakakalimutan ko na. Dito. Ito mga tinusok ko to. Mga Madre Diagong bago. Yung mga gilid-gilid na to, kailangan pa may clear to. Ayun to. Ito yun. Bumibirada na. May mga panibago ng dahon. Ito. Yan ito yung kalamansi mo. Nandito pa isa eh. Yun. Yan. Yan te. Harvest muna tayo mga kabokals para time check, alas 11 ng tanghali. Tatapos ko lang mag-asikaso ng ating mga alaga. Good news mga kabokals, bumibirada na uli yung ating mga layers. Ang itlog na uli, bumabalik na. Nag-umpisa pa lang bumalik. Pero may isang tray na ako, di-deliver ko mamaya kay Ate Celine sa taas sa tindahan. Deliver natin mamaya. Ayan. Harvest muna tayo. Ayan mga kabokal. Ito kasi gawa na nakalayo si ating mga manok mga kabokal. Inusubukan ko ngayon yung 50% Madre Diago, 50% layer feeds. Pero 3 times a day yung pagpapakain natin. Isa sa umaga, mga 7 a.m. and then tanghali, alas 12, alauna, and then sa hapon. Ganun po sistemang ginagawa natin. Tinitignan ko kung mga kabokals kung magiging magandang production para mapababa natin yung ating gastos sa commercial feeds. So far, ito nga, mamaya papakita ko sa inyo yung mga nakolekta ko. So far, umiitlog sila mga kabokals sa ganung sistema. So, kailangan ko lang makita kung maa-attain natin yung at least 70% ng egg production. 70% para sa akin ay okay na rin yun. Pero kung makaka 80-90%, mas maganda. Bihira naman po nakakakuha ng 100% mga kabokals eh. Medyo mahirap po yung 100%. 90% na medyo mahirap na. Pero yung 70-80% para sa negosyo, may kita na mga kabokals. So yun yung yun yung gusto kong makita sa ganitong sistema. Mamaya papakita ko sa inyo mga kabokals yung feeding proportion na gagawin ko. At saka yung yung ma-harvest natin for today. Nag-start pa lang sila mangitlog 5 days ago. 5 days ago pa lang sila, yung kanila mga puwet ay nagsisampulatan na naman. Nagsisampulatan na itlog. Yan, papakita ko sa inyo mga kapatid. Napakalaking bagay kung gagana siya sa ganong feeding proportion. 50% Madre Diago, 50% layer feeds. Malaki ang matitipid natin. Malaki ang matitipid. Pero yung production ay nandoon. Kasi nga dati, sinubukan ko yan. Kaya lang naka free range eh. Naka free range sila. And 2 times a day lang po ang feeding ko sa kanila. Pagkapakain. Hindi po naging maganda resulta. Pero ito nga, sinubukan po natin yung naka battery cage. And 3 times a day. And so far, maganda po yung ipinapakita nila. So far.
nangingitlog sila ngayon. So yun, tutuloy lang natin, and then tignan natin kung maaabot natin yung at least 70%. Pag naabot natin yung at least 70% na egg production, okay na tayo doon mga kabukal. Tutuloy-tuloy na natin, and then doon ko mas ibabahagi sa inyo by detail yung sistema na gagawin ko. Pero ngayon, ito pahapyaw pa lang para lang magkaroon kayo na idea sa mga ginagawa natin ngayon sa ating mga layers. Pero yung mga detail like yung computation, yung talagang pagpapakain, yung mix, mga ganyan, sa susunod na po yung mga kabukals. Gusto ko po muna makita kung gagana talaga, kasi baka mag-aksaya lang tayo ng panahon, and then syempre yung iba baka sundan ka agad, hindi naman po pala gagana. So pagaganahin ko muna mga kabukals para pagka na-share ko sa inyo ay gumagana talaga. Kaya di-dispose na natin yung ibang manok, kasi nga malaki ang plano ko sa mga layers talaga. Gamit ko ang mga alternatibong pakain. Ito po yung mga pinaplano kong gawin gamit ang layers, kasi napakadali pong kunin ang kwentahin ang kita sa layers mga kabukals. Everyday kasi makakwenta mo kung kumikita ka everyday makikita mo yan. Hindi mo kailangan patayin yung manok, kasi pag meat type kailangan patayin yung manok para mapakinabangan mo sila. Itong mga layers, siyempre itlog lang ang kinukuha natin, buhay pa rin sila. Diba? Kasi minsan parang nakakaawa din katayin talaga mga kabukal, sa totoo lang. Naawa ako katayin yung mga manok. Kahit yung mga pinapang ulam ko dyan, minsan nakakaawa rin katayin ka lang. Siyempre minsan wala tayong choice. Kung hindi naman na sila napapakinabangan at hindi naman nabibili, kailangan silang katayin. Kaya nga nag-decide ako, puro layers na lang, para at least wala tayong kinakatay. Ayan, puro layers. And yun nga, sa tingin ko mas maganda ang mas madali kasing i-manage in terms of feeding, kasi naka-battery cage na sila. Saka yung kwentahan nga ng kung kumikita ka, mabilis natin makita kung kumikita ba tayo o nalulugi tayo sa mga pipe. Nagsisipagtumbahan na ito. I-check ko kung malinis, kasi pati yung baboy kasama rito. May mga putik-putik, hindi natin kinukuha yung may mga putik-putik. Maganda naman din sa area na to, walang ibang nakakapasok. Ayaw lang naman ang nakakapasok dito. Kailangan natin siyang patayuin. Yung mga nakadapa na ito, dumadapa yan kasi masyadong mabigat. Hindi na pala nakikita, sorry. Ayan. At hindi pa rin nakita. Ayan. So mga kabukal, yung mga dumadapa na kasi ito. Nasa bigat, kaya dumadapa na sila.
tatayo na uli. Ganun yun eh. Pagka natalbusan, tatayo na uli yan. Hindi na kailangan ng Viagra yan. Tatalbusan mo lang. Mataba oh. Mataba itong mga tanim natin dito sa area na to. Pero yun hindi siya baba. Yun nga. Nagkaroon ng problema, naninilo. Pero at least nakaka-recover na din. Ayan mga kabukal, so deliver muna tayo ng itlog bago tayo magpakain uli. So ito po yung mga eggs nila ngayon, no? Ayan, no? Ito po yung mga na-harvest ko last 3 days yata, 2 or 3 days. 'Di ba 5 days po silang nag-umpisa na mangitlog ngayon. Yung iba po nasa tummy ko na. Nasa tummy ko na yung iba, nakain ko na. Ayan, so ito po yung mga na-harvest natin ng una, and then ito po yung mga for today. Yan, for today. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan, so as of 6th day, pang-anim na araw po ngayon, nung nagsimula sila mangitlog, ay nakaka 14 eggs na po tayo. Kasama po itong ano natin, ito. Sinasama na po natin itong dalawa natin. Ayan, so sinasama na natin sa pambenta nating table eggs kasi hindi pa naman sila for breeding. Ayan. So ito, kukunin na natin kasi meron po tayong order. Yan, may order na kagad, sabi sa inyo eh. Waiting lang po yung ating mga mga kliyente, mga kliyente. Yung ating mga kliyente ng itlog ay waiting lang po yan. Hindi, kay Ate Solen. Umu-order kasi siya nung nakaraan, parang 2 weeks ago yata. Eh wala pa. Wala pa po tayong maibigay. So, timing, ng itlog na uli sila. And ayan, nag-message ako kayo na sabi ko, te, meron na tayong harvest. So yan, kukuha daw siya ng isang tray. Si Ate Solen yung sa may tindahan niya sa taasan. Sa taas. Yan kasi nandiyan po yung isang viewer natin na bayo yata niya from US. Hindi ko lang po nakuha yung pangalan, sorry. At ipatitikim daw niya po itong brown eggs natin. Yan. From US po yon. Na umuwi dito. Not sure kung nandiyan pa. Ayan.
So ito na mga kabukas, oh. Oh, di ba? Oh, ayun na po yung ating nakakolektang itlog. So pang-anim na araw po ngayon, yung iba po nasa tummy ko na. Pero ito ibebenta na natin. Kasi nakaka 14 eggs na tayo a day. So yun nga ang ating plano nga is makakuha tayo at least 70% po ng egg production. Ito po mga layers natin, lahat po na ito ay nasa 60 piraso po yan, kasama po yung dalawang puti natin. 60 po. So we are expecting na makakuha tayo ng isa't kalahating tray man lang kada araw. Ayan, yun po ang ating target. Pero kung may higitan pa, ay mas maganda. Pero yun po ang ating target. Isa't kalahating tray on Madre de Agua diet, 50-50 ratio, 50% layer feeds, 50% Madre de Agua. So, pag na-attain po natin yung mga kabokals, yung sinasabi ko na 75%, doon po ako magbibigay ng mga kwenta. Yung kukumpitin po natin kung kumikita ba tayo, and ibibigay ko po yung mga breakdown. Pero sa ngayon po, kasi nga on trial pa po tayo, hindi ko po sigurado kung mag-work po talaga, kung magiging maganda po ang kanilang pangitlog on a 50-50 ratio Madre de Agua feeding. So hindi pa muna mga kabokals. Ito po ay pasilip lang po muna na yung ating mga layers ay nag-umpisa na po uling mga itlog. So yan po ang ating goal ngayon. Ma-maintain po yung feeding nila on a 50-50 ratio Madre de Agua feeding. Tapos makakuha tayo ng at least 70% harvest every day. So doon po tayo magbabase ng ating computation. Ayan. So ano lang yan mga kabokal, siguro mga ano pa, bigyan pa natin ng mga one week mahigit para po mag full blast po yung talagang kanilang pangitlog. Ayan. So tara, mag-deliver na po muna tayo ng itlog kay Ate Sulen. Oh. Ayan mga kabokals. Deliver tayo itlog. Oh, may metro na yung mga taga-baba, oh. Virgilio Ignacio Carla Benavides. Yan mga taga-Ruñata yan, mga kabokals, not sure, ha? Pero mga ano yan, mga nakakuha din dito sa ating area. Yan. Magtatrabaho kayo kasi maulan. Maulan mga kabokals. Hindi rin uubra si Kuya Bako. Hirap magbako pagka putik. Kaya pero ito na mga kabokals, oh. Mahaba-haba pa pero yan, oh. Ang ganda ng tambaka ginagawa nila, mataas talaga. Puro bato talaga, eh. Mga bato mga kabokals. Ayan, doon tayo. Si ate, alis siya ata. Yun. Ayun. Bili tinapay. Andiyan pa nung limo, 2,000 yan, ha? Alis ka? Oo. 2,200. Oo. Ba? Oo. Flying stocks mga kabokals. Maulan eh. Ayan, ikot eh. Pero tinapay na. Tapos ayan. 2, 4, 6, 8. O, 8. 8 times 7. Pagdilig ka. Plastic. Plastic? Ano to? Nagkumpisa na ulit mga itlog. Ah, gano'n. Napakalaki naman yung dahan. Napakalaki yan. Ah, punta. Kulay blue. Naku po, wala akong upuan. Puro sira-sira na yung upuan ko eh. Ah, bibili kayo. Bibili kong upuan. Mga ganyan sira-sira na. Ano, nababasag? Ilan na ako? Andiyan pa yung bayaw mo? Oo, isa kanya yun eh. Pinagpaliwalan ko lang muna. Yun. Buti nakaabot. Ikot eh. Thank you. Yan mga kabukals. Tinapay. Mga pudi-pudi natin. Hindi tayo pwedeng walang pudi-pudi. Lagi tayo may trabaho. Yan.
May kontador na sila, oh. Calling the attention. Imelda Roque. Ayan, may mga naka-avail din yan. May mga kuryente na. May mga kontador na tayo. Ayan. And then ito, soon to be closed. Pag natapos na yung ating entrada doon, ito po ay sasara na kasi lote pa po yan. Mabakuran na po yan ng may-ari. Viewer din po natin na taga Denmark. Sorry po, nakalimutan ko yung pangalan. Sorry. Ipagpatawad nyo po. Ayan, mga kabokals. Ako'y bibili ng bigas. Yung dalawa sila binibilang ko para mahati natin yung para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Ayan yung Raptor natin. Nakikiparada tayo kay Kuya Greg. Bigas. May bigas. 1 kilo. Meron kasi sibuyas sa kabawang. Ayan. Ayan mga kabokal. So bumili tayo ng bigas, kape, mantika, bawang, sibuyas, paminta at laurel. Magkakatay ako ng manok mamaya. Adobo. Ayan. Kasi nga yung ating mga maliliit na kabir doon, yung mga 3 months, 4 months old, isa-isa na natin. Since hindi sila mabili, iniisa-isa na natin. Kasi nga yun nga, ang aking plano is mag-concentrate sa layers talaga. Abangan nyo po mga kabokal, sinaayos ko lang yung mga breeders. Ibebenta ko na rin yung ating mga kabir breeders. Yung 2 hen natin na kabir, at saka yung rooster natin na kabir na pure, mga yung mga pinanggalingan ng mga sisiyo natin. Benta na rin natin yun. Tapos si Dong Tao, si Fiona, yung ating Dong Tao hen, ay bebenta na rin natin yan. Saka yung kanyang anak na cross Dong Tao Shamu, bebenta na rin natin yun. Kumbaga pwede sila pares, pwede silang pares. Kasi sabi nila balik sa ina, makukuha mo yung mataas na porsyento ng Dong Tao. Or baka makuha mo yung pure Dong Tao. Parang gano'n. Abangan nyo po mga kabokal, susunod po nating vlog yun. Yung ating pag-showcase sa kanila. Pero yan, benta na natin lahat. Talagang pure layers lang po tayo ang mangyayari.